Ito na ang pinakadesperadong trade ng GSW, Diyos ko po. Ewan ko na lang kung hindi pa magulat ang buong madla dito mga kapatid. Mukhang lahat na nga po gagawin na ng Warriors para lang hindi na nga po masayang pang muli ang season na to. At ang pinakamalupit pa nga po dito, handa na nga po silang mapakawalan kahit ang mga player na dati ayaw nilang maisama sa trade. Malamang gusto pa rin nga pong patunayan sa atin ng Dubs ay hindi pa tapos ang kanilang dynasty at may ibubuga pa rin basta tamang timpla lang ng manlalaro ang mapapasa kamay nila kahit pa nga po umabot na sa madami ang masasakripisyo. Paano ba naman kasi mga kapatid, sa kabila nga po ng injury nitong si Jimmy Buckets mukhang ayaw pang tulungan ng todo ni GM si Steph at nasabi pang hindi niya nga daw nakikitang matitrade nila si Butler. 37 anyos na nga rin po itong si Jimmy Buckets at malala nga po talaga ang kanyang ACL na injury. Para nga po sa hindi nakakaalam, pangalawa nga po siya sa pinakamatandang nakatamo ng ACL injury simula pa noong 2004. Tapos ang siste, parang siya pa nga po ang gagawing pag-asa yata ni GM next season. Yan nga po ang pinakamaling magagawa nila. Ang dapat dito nga po sila mag-all-in na kay Steph, diba? At eto na nga po, ano pa nga ba ang mga options nila ngayon? Tatlo nga po ang pwede nilang magawa ngayon. Una nga po dito gumawa ng malaking trade. Pangalawa naman walang gawin. At pangatlo mag-rebuild. Kahit sino pa nga pong tanungin talagang ang number one option nila na viable itong malaking trade nga po talaga para maisalba pa ang dynasty. Una nga po sa listahan nila na pwedeng makuha itong si Anthony Davis. Ang problema nga po mukhang lalong prone na sa injury si AD simula nung malipat nga po siya sa Mavs. Pangalawa itong si Zion Williamson, pero kamakailan lang rin nagsalita rin ng Pelicans na hindi pwede to at mukhang desperado na rin nga po ang dating dyan ng Warriors. Ang pinakahuli at ang pang blockbuster trade na nga po yan ng Dubs itong sina Giannis or Lolo Bron. Sino ba nga ba sa dalawa ang mas realistic? Kahit na nga po nagkakagulo na ang LA at mukhang ayaw na nga po din ni owner kay Lolo, pero nasa kamay pa rin nga po ni Lebron kung aalis siya dahil hawak nga po niya ang trading clause sa Lake Show. Kaya ang ending itong si The Greek Freak ang may pinaka-realistic nga po na manlalarong yakang-yakang makuha ng Golden State. Lalo nga po kapag sumapit na ang off-season. Nagbitaw na rin nga po ng salita si Giannis na lalayas na rin siya sa team na to dahil sukdulan na rin nga po ang pagka-frustrate niya sa Bucks. Kaya dito nga po lalong nagkakagulo na rin ang mga kupunan dahil baka pwede rin nga po nilang masungkit rin ang serbisyo ni Giannis. Samantala Lebron nagsinungaling kay Bronny Pactay. Grabe ka naman Lolo Bron, bakit mo naman nasabi to sa sarili mo pang anak? Hindi naman yata tama rin na isiwalat mo pa sa buong liga kung ano ang nararamdaman mo kay Bronny bago siya pumasok sa NBA. Kahit sino namang anak din marahil kapag narinig to at galing pa nga mismo sa tatay mo, abay talagang magkakaroon to ng hinanakit din sa'yo, diba? Medyo ipreno sana natin muna ang bibig natin kung meron tayong pinagdadaanan or mainit ang ulo natin bago tayo magsalita ng tapos. Kaso ang problema nga po dito, nadulas na si Lolo Bron at nasabi na nga po sa media. Biruin mo ba naman mga kapatid, marami nga pong na-shock din sa inaming to mismo ni Lolo Bron. Galing nga po sa bibig niya mismo to. Hindi niya pinag-utos kailanman sa Lakers na i-drop ang anak niyang si Bronny James. Mukhang hugas kamay si Lolo dito na para bagang ang ipinapahiwatig niya wala siyang utang na loob dapat sa pamunuan ng LA kung bakit napadpad si Bronny sa team nila. Para nga po sa iba, simple lang naman yan. Bakit parang pinapalaki yata ni Lebron ang simpleng bagay na yan? Nakita nga po natin marahil at kamakailan nga lamang din po nang sabihin mismo ni owner na si Jenny Bass na parang hindi nga po na-appreciate ni Lebron ang ginagawa sa kanya ng pamunuan ng Lakers. So in short, parang walang utang na loob nga daw si Lolo sa kanila. Parang binabalik nga lamang din po ni Lolo Bron parang pinapahiwatig niya rin ngayon na wala siyang dapat tanawin ng utang na loob sa LA dahil hindi niya diniktahan ng Lakers na i-drop nga itong si Bronny para magkatandem sila sa iisang team. Ang siste parinig lamang ang ginawa ni Lolo sa kada interview sa kanya ng media at mismong ang team na nga po ang tumantya o ang nagbakasakali na gustong gusto ni Lebron na ma-drop agad ang anak niya at makaduo sa team dahil first time in history nga naman ang ganitong pangyayari sa NBA. Pero sa kasamaang palad nga po ang sagot ni Lolo parang binabalik niya lamang ang nasabi ni owner na wala siyang utang na loob
loob ano. Parang pinanindigan niya lang din at sinabayan na. Talagang namumuo na nga din po ang hidwaan nila ano.